Sinabi ng isa sa legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi raw siya nag-demand kay President Bongbong Marcos Jr. na bigyan siya ng written letter o written document na hindi mangingialam ang mga kano o puti at ang FBI, CIA at ang US Embassy para ma-extradite siya sa Amerika para harapin din ang kasong kinasasangkutan niya sa Amerika. Sinabi ng kanyang legal counsel, hindi daw ito isang demand, ito lang ay isang request na maaari daw pagbigyan ni PBBM. Pero hindi naman siya pinagbigyan ni PBBM, bali tinablang nga siya. Sabi ni PBBM, isa kang akusado at harapin mo sa korte ang iyong mga akusasyon laban sa iyo. Yun lang. Sabi pa ng legal counsel ni Kibuloy na matalinong tao daw si Kibuloy pero hindi nga lang daw maalam sa batas. Isa lang daw isang ordinaryong layman. Grabe talaga to si attorney, no? Sabihan mo na lang yung kliyente na magpakita na, sumuko na sa mga naghahanap sa kanya sa Davao City para sakaling pag sumuko siya, ihaharap na siya sa Senate hearing para ipagtanggol ang kanyang mga sarili sa mga akusasyon laban sa kanya o kaya humarap din siya sa korte para maipagtanggol siya ng kanyang mga legal counsel na sinasabing wala itong kasalanan at nausgahan lang daw ng mga nag-aakusa sa kanya pero malayo daw ito sa katotohanan. Grabe talaga itong mga abogado ni Pastor Kibuloy talaga, no? Talagang yung mali ay tinatama para lang sa kanilang kapakanan ng kanilang kliyente. Sana naman sabihan nyo si Kibuloy na wag na magtago. Kung nasan man siya naroon, humarap na para once and for all matapos na itong halos ilang buwan nang nasa headline to si Kibuloy na hanggang ngayon hindi pa nagpapakita, hindi pa sumusuko sa kapulisan nang sinasabi ng mga netizen na sa Davao City lang ito at kinakanlong ng kanyang mga kaalyado, particularly ang pamilyang Duterte na may timbre daw sa kapulisan doon kung sakaling hahanapin siya, huliin siya para makaiwas daw ito at umalis sa kanyang kasalukuyan pinagtataguan. Dahil nga sabi ng mga netizen doon kayo mag-focus sa kanyang property, nandun lang yan. Kung wala doon sa isa, nasa isa lang, tapos nasa kabilang property lang daw. Kaya ito ngayon ang umiikot na sabi-sabi o mga pinagkakwentuhan ng mga marites sa Davao City na talagang kung planong huliin daw si Kibuloy, napakadali lang dahil alam na mga kapulisan kung saan ito naroroon. Pero hindi talaga daw ito inuhuli dahil takot daw ang mga kapulisan na huliin ito dahil nga sa sinasabing kaalyado nito ang pamilya Duterte na nagtatanggol sa kanya. Gano'n naman pala talagang hindi talaga siya mahuli kahit na naglabasan ng kanyang mga warrant of arrest. Pero itong request na sinasabi nga ni Kibuloy na hindi nga pinagbigyan ni PBBM, sana naman na hindi na pinagbigyan nito ay matapos na ito talagang sakaling hulihin talaga siya. Hindi yung sinasabi na uhulihin pero hindi naman nahuhuli. So, gano'n ang sitwasyon ni Pastor Kibuloy. Kasi nga, napaka-ma-influence ng tao, maraming salapi, maraming connection, maraming kaibigang politiko na kanyang binigyan ng financial assistance nung nagsipaktakbuhan sila sa mga nagdaang halalan. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimirror, magmamatsyag kung hanggang saan talaga ang kaso ni Kibuloy, mahuli ba siya, magpapahuli ba siya o hindi talaga siya magpapahuli ng buhay.